What's up mga Daiji? Meron tayong bagong video ngayon at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung saan ba mas maganda magpamilya. Dito ba sa Japan o sa Canada? Kaya ang video natin ngayon ay Japan versus Canada about sa pagpapamilya. Kasi meron tayong ka-Daiji na nag-comment do sa dating video na ginawa ko sa Canada at ito yung tanong niya. Hi po, my family is planning to move in Canada. Currently, we are here in Japan na alam ko andito ka din with your Japanese wife and children. Ang hirap kasi mag-PR dito sa Japan para sa aming mga working visa holder. I've been here for more than 10 years and yet ang ilap ng PR. So we thought of going to Canada through a student visa for my husband at kami ng dalawang anak ko as his dependent. Since you're already living in Japan, although ibang sitwasyon natin kasi Japanese national ang wife mo, as a Filipino who lived in Canada, would you say na it's better to live in Canada than in Japan? If you have family, and if you will only bring 5,000 Canadian dollars as pocket money to start up pero bayad na yung 1-year tuition fee ng husband ko, kakayanin ba namin until makahanap ako ng full-time job? I hope you can give us some advice, bro. Bago natin sagutin yan, shoutout muna sa The Coldest Water. Kung hindi pa kayo nakakabili nito, visit nyo lang yung website nila na ilalagay ko sa description ng video na to. Ito ay 64 ounce pero meron din silang mas maliit pang mga size dito. At napakaganda ng water bottle na to. Lagi ko itong ginagamit sa trabaho. Yun yung comment ni Ma'am Elijah Castillo. 10 years na sila dito sa Japan pero hanggang ngayon hindi pa din sila permanent resident. Kaya naman naisip niya, saan ba mas magandang manirahan kung meron kang pamilya? Sa Japan ba o sa Canada? So yun yung pag-usapan natin ngayon at ang sa tingin kong pag-usapan natin ay una yung safety, pangalawa yung benefits, at pangatlo ay yung mga opportunities. So siguro yung tatlong yun ang pinakamahalaga para sa isang pamilya. Kaya pag-usapan natin una sa lahat ay yung safety. Tumira ako sa Canada ng almost 12 years at dito naman sa Japan mahigit 1 year na ako nandito. Although mas marami akong syempre experience sa Canada, mas marami akong pwedeng sabihin patungkol doon kaysa dito sa Japan. Pero masasabi ko na sa pag-stay ko dito sa Japan, marami na rin ako nakita at nakita ko na rin yung sistema ng pamumuhay dito. Actually, itong Canada at Japan ay parehong napakagandang bansa. Hindi natin sinasabi na pangit yung isa at yung isa hindi. So parehong magandang bansa to, pero ang pinag-usapan lang natin ay saan ba mas maganda magkaroon ng pamilya o mag-raise ng mga anak. Para sa ating mga Pilipino, syempre. So Japan at Canada, parehong safe na bansa, pero masasabi ko na mas safe dito sa Japan. Hindi ko sinasabing hindi safe sa Canada, safe din doon. Lalo na kung para mo sa Pilipinas, talagang malayo yung pagkakaiba. Hindi ka mag-aalala katulad ng pag-aalala na nararanasan mo sa Pilipinas. So parehong safe sila, pero masasabi ko na mas safe dito sa Japan. So inuna kong bagitin yung safety dahil para sa akin, para sa isang pamilya, safety yung pinakamahalaga sa lahat. Mas mahalaga pa yan sa income para sa akin. Kasi kahit na sobrang laki ng income mo, kung hindi ka naman safe, para ano pa, diba? Lalo na yung mga anak mo hindi safe. So safety, parehong okay, pero mas okay yung Japan. Pangalawa naman ay yung child benefit. So sa Japan at sa Canada, parehong nagbibigay yung gobyerno ng pera bilang support sa mga bata. Dito sa Japan, tumatanggap yung dalawa kong anak ng 25,000 yen a month at sabi sa akin, fix daw yun. Mayaman ka man o mahirap, yun yung matatanggap mo mula sa gobyerno. Pero sa Canada, nagbibigay ng perang gobyerno pero depende yun sa income mo. Kung mayaman ka, mas maliit yung bibigay sa'yo o baka halos wala na. Pero kung mahirap ka, mas malaki yung bibigay sa ng gobyerno. Kaya pagdating sa benefit, yun nga, sa Canada habang naghihirap ka, habang lumiliit yung income mo, palaki naman ang palaki yung support na bibigay sa ng gobyerno. Kaya sa Canada, masasabi ko na hindi ka basta-basta maghihirap. Kasi nga maraming support o benefits yung binibigay ng gobyerno. Sa Canada noon, tumatanggap ng mga tag $300 yung anak ko, yung dalawang anak ko. So 600 Canadian dollars. Dito sa Japan, 25,000 yen. So mas malaki yung tinatanggap ng mga anak ko sa Canada. Doon sa Canada, meron tinatawag na RESP, program yun ng government para yun sa education ng anak mo kapag nag-aral na sila sa college o university. So kapag naglagay ka ng pera doon, merong amount na ibibigay sa yung gobyerno o grant ba na pandagdag do sa iniipon mong pera para sa education ng anak mo. So halimbawa naglagay ka ng $1,000, so merong certain amount na ibibigay ng gobyerno para pandagdag. Kaya pagdating ng time na magka-college o university na yung anak mo, hindi niya na kailangan utangin lahat ng pera na kailangan niya sa tuition. So kasi meron ka ng perang naipon doon at meron ng perang kinontribute yung gobyerno. Dito sa Japan, I don't think merong ganun. Hindi ko alam, pero kung meron man, siguradong maliit lang kung meron man. Hindi katulad sa Canada, mas generous yung government pagdating sa support. At dito naman sa Japan, alam ko na syempre pwede kang umutang ng pera para makapag-aral ka yung anak mo, di ba?
Pero sa Canada, kapag ka masyadong, ang pinag-usapan natin Canada, by the way, pag sinasabi ko ay Ontario, napakalaki ng Canada at sa Ontario ako tumira, kaya Ontario yung sinasabi ko. Kasi bawat province sa Canada may iba't ibang rules, may iba't ibang mga sistema. So sinasabi ko Ontario, at doon sa Ontario may pinakamalaking population sa buong Canada. So doon sa Ontario, kapag masyadong mababa yung household income nyo, pwede na malibre sa kolehiyo yung anak mo. I'm sure merong mga requirements o may mga kailangan pang pagdaanan, hindi ko alam kung ano yun, pero at least available yun para sa mga nakatira dun sa Canada. Kaya nga sinabi ko sa Canada, kapag hindi ka basta-basta maghihirap, kasi nga habang naghihirap ka, mas malaki naman at patindi ng patindi yung support na ibibigay sa ng gobyerno. Pagdating naman sa mga opportunities, ito yung pangatlo, masasabi ko na mas marami opportunities doon. Una, para sa mga magulang. Dito sa Japan, syempre kung nakapagsalita ka ng Japanese, marami ka ring opportunities, di ba? Pero still, dahil nga ibang lahi ka, dahil hindi ka Japanese, limited pa rin yung mga opportunities mo. Hindi ka tulad dun sa Canada, hindi naman nila tinitignan kung anong lahi mo. Kaya mas marami ka opportunities ng pagdating sa trabaho, at nga marunong na tayo mag-English mga Pilipino, hindi mo na kailangang, alam mo yun, mag-aral ng ibang language kasi alam na natin yung English. Pwede mo syempre i-improve yung pag-i-English mo, pero at least marunong na tayo. Isa pa sa pinakamaganda sa Canada ay meron kang health card. So kung ikaw ay nanay, manganganak ka, libre ka na sa ospital sa panganganak mo. Normal man o CS, libre lang yun. Kaya nung manganak na si Mariko, tinanong pa siya ng doktor kung gusto niya ba ng CS. Isipin mo CS, napakamahal nun, di ba? Pero libre lang yun doon. At nasa sayo pa yung kung gusto mo o hindi. Pati yung mga anesthesia doon, libre na, wala kang babayaran. At hindi katulad dito sa Japan, meron kang babayaran. Although alam ko may support din binibigay ng government sa mga nanganganak. Meron silang ibibigay na pero para sa iyo doon. Pero doon sa Canada, libre na. At pati nga sa mga kung ano-anong sakit, marami rin syempre yung mga pagpapa-check up, wala ka nang babayaran. Although dito sa Japan, medyo mura lang yung mga check up. Pero pagka nagkasakit ka na matindi, syempre malaki rin yung babayaran mo. Kahit na 30% yung babayaran mo dito sa Japan, malaki pa rin yung kung malaking surgery yung pagdadaanan mo. Pero doon sa Canada, wala ka nang babayaran na kahit ano. By the way, may mga ginawa akong videos na nasa Canada pa ako. Ilalagay ko yung link nun sa description ng video na to. At para kung gusto niyo i-visit yung mga pamumuhay, about sa pamumuhay sa Canada, then pwede niyo panoorin. Ngayon, about naman sa tanong ni Ma'am Elijah, kung sapat na ba daw yung $5,000 as a pocket money, although bayad na yung 1-year tuition fee ng husband niya, para sa akin maliit yon. By the way, sa Niagara sila titira, kung nasaan yung Niagara Falls. At yung Niagara ay 1.5 hour drive from Toronto. Doon ako sa Toronto tumira. At kaya naman yung gastos doon ay halos pareho lang doon sa Toronto. Pwera na lang yung mga renta, syempre mas mura doon sa Niagara. Pero yung mga pagkain, sure pareho lang yung presyo kasi magkalapit lang sila, di ba? At masabi ko na yung $5,000 ay maliit kasi nga magkano yung renta? Mahal yung renta, di ba? Ang problema kasi ay paano kung hindi ka agad makahanap ng trabaho, lalo na sa panahon ngayon na mayroong pandemya. Anong mangyayari? Kasi nag-aaral yung husband, at yung pag student visa ang hawak mo, 20 hours a week lang yung pwede mong trabahuhin legally. Kaya hindi ganun kalaki yung pwedeng kitain ng husband niya kung gusto niya mag part-time job. Kaya naman ginagawa pala ng iba ay sa sideline sila ng illegal. So cash yung tiyatanggap nila, mahigit 20 hours a week sila nagtatrabaho. Hindi ko nire-recommend yun, hindi ko sinasabing gawin niyo yun, pero sisabi ko lang na yun yung reality na ginagawa ng karamihan doon, kasi nga maliit lang yung kinikita ng mga student, kaya nag-under the table sila para kumita ng extra. At para naman doon kay Ma'am Elijah, kung magtatrabaho siya ng full time, hindi ko alam kung gaano kalaki na yung mga anak, kasi yung mga anak hindi mo pwedeng iwanan sa bahay kung 11 to 13 years old pa baba, hindi ko na matandaan. Kaya kailangan may kasama yung bata. Kanino iiwan yung mga bata kung maliliit pa sila? Hindi ko alam kung paano yung daycare doon, kasi kailangan mo rin magbayad. Kaya sa tingin ko $5,000 maliit. Siguro 10,000 mas maganda kung 10,000. Para kung hindi ka maagad makakuha ng trabaho, at least hindi ka nag-aalala maigi, di ba? Gusto ko pa pala idagdag, doon sa Canada, kahit na hindi ka permanent resident, pwedeng makatanggap ng pera yung mga anak mo. Hindi ko alam kung pwede agad-agad o kailangan mo muna mag-stay for a certain period of time and then pwede ka mag-apply. Pero sinasabi ko lang na kahit na hindi ka citizen, kahit hindi ka permanent resident, kahit na student visa lang yung hawak ng husband ni Ma'am Elijah, pwede silang makakuha ng benefits para sa mga anak nila kung sila ay 18 years old pababa. So, ganun kabahit yung Canada, pwede silang magbigay ng pera sa inyo. At doon din sa Canada, pwede rin sila makapasok sa school, wala silang babayaran, libre lang.
kahit na hindi sila permanent resident. Actually, yung nga nabanggit ko sa dati kong video, meron nung kakilala na ibang lahi siya, wala siyang papel pero nakapag-aral siya sa Canada, nakatapos siya ng high school kasi doon daw hindi daw hinahanapan ng papel hanggang high school, pero hindi na siya makapag-aral ng college o university kasi nga hinahanapan na ng papel pagdating nung college, kaya hindi siya makapasok sa school. And by the way, nakausap ko kanina lang yung Japanese friend namin doon sa Toronto na nakasama namin sa apartment ng mahigit 2 years at student visa kasi yung pasok niya sa Canada. May sinabi niya sa akin kung ano yung mga steps na ginawa niya noon. Hindi ko na explain dito kasi alam naman siguro ni Ma'am Elijah yon. Pero sabi niya lang na ang Canada nga ay open to immigration. Ang kailangan lang at ang pinakamahalaga lang ay prepared ka. Kaya ina-advise niya na kumonsulta sa immigration lawyer para siguradong ready at prepared ka sa lahat ng mga kailangan mo. Pero yung yung pagpasok sa Canada as a student ay isa sa mga sure way para maging permanent resident ka. Yun, magastos lang talaga, lalo na para sa ating mga Pilipino, masyadong mahal yung gagastusin mo. Pero isa talaga yung sa pinakamagandang way para makapasok ka sa Canada at maging resident ka doon. And again, para sagutin ko lang ulit yung tanong ko, saan ba mas magandang magpamilya? Para sa akin, dito ba sa Japan o sa Canada? Para sa akin, mas maganda magpamilya sa Canada kasi mas marami ka opportunities doon, mas marami kang benefits sa matatanggap, lalo na yung mga anak mo. Yun lang para sa video nito, ginawa ko lang talaga to para sagutin yung tanong ng ka-daiji natin na si Ma'am Elijah Castillo. At again, yung daiji na to ay ginawa natin doon sa previous video natin at marami sa inyo nagsabi na okay yung daiji, kaya ito na lang yung tawagan natin at para sa akin maganda rin pakinggan. Salamat sa panonood ng video na to. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa video na to, at kung meron kayong request na gawin kong video, i-comment nyo lang din at pag-iisipin natin kung paano ko gagawin yon. Maraming salamat po sa panonood. God bless sa inyong lahat.